Since 1984, we still have the same heartbeat as a church, the nations. This step of faith led us to go and bring the gospel to different nations. Now, through God's grace, we have churches in over 82 nations planted, and we continue to ask God for more. For the past 40 years, the other step of faith we've been taking as a church is to make sure that we have a Bible and a passport on hand. A Bible to know God, and a passport to obey Him, heeding His call to make disciples of all nations. All right. Good morning, everyone. Good morning, Life Nova. Can we all stand as we worship God this morning sa 10 a.m. service natin? Can you tap the person seated next to you and say good morning? Morning. So yan, as we worship God today, let me share you this word from Psalm 145, verses 3 to 4. Let me read. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness in unsearchable. And in verse 4, one generation shall commend your works to another and shall declare your mighty works. So, ina-admit ba natin na God is great? Yes. Sabihin nga natin ulit that God is great. God is great. So, the Lord is, yung psalm na to is sinulat ni King David. And sinulat niya na si Lord is great because yung Israel that time noon is niligtas sila ni Lord from Egypt and tinanggal sila doon sa pagiging slavery. And this time, sabi dito, one generation shall commend your works. God is great, hindi lang nung time na ito, no ancient time, even in this time, na before tayong kumanta, let's sing and let's think, ano ba yung great things na ginawa na sa atin ni Lord? Bago pa lang tayo dito pumunta, yung faithfulness ni Lord, yung pamasahe natin, yung pag-iingat niya sa atin sa pagpunta dito, how great He is sa life ng bawat isa today. So yun, let me pray with you. Lord, we thank you, God, for this morning. Salamat, Lord, because you are great, Panginoon. Hindi lang, Lord, sa generation noon, but in this generation, Panginoon. God, salamat po, kasi Lord, even hindi namin deserve, Panginoon, yung greatness, Lord, na binibigay mo sa buhay ng bawat isa na nandito, God. Thank you, Lord, kasi, Lord, pinaparanas mo yun sa amin, Panginoon. It's only by your grace, Panginoon. And today, God, as we worship you together as one family, Panginoon, i-open mo yung hearts and mind ng bawat isa, God. Help us to focus, Panginoon, in you. Lord, tanggalin namin yung iniisip namin ngayon, Lord. Iwan namin, Lord, yung problema namin sa bahay, Panginoon. Yung personal struggles namin, Panginoon. But this time, God, help us to focus on you, Panginoon, to worship you, God, together. Because you are great, Panginoon, sa life ng bawat isa, God. So that, Lord, mapagmamalaki namin, Lord, in one generation, Panginoon, in the next coming generation, Panginoon, how great you are, Lord, sa buhay ng bawat isa, God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. What a wonderful day to praise God. What a wonderful day to worship God. So come on, let's make a wonderful noise and give a God all the glory. Come on. Hey. Let us clap our hands. Come on. We are here now. Come on, sing. Your voice I hear resounding. You are calling out my name. It's your heart that I hear beating, and your love I will proclaim to the nations, generations. Let me be your hands and feet for your kingdom, for your glory. Lay down my everything. Come on. Hey. Jesus, we are here now. Fill us with your love. Fill us with your love. Jesus, you are with us. Send us in your name. Send us in your name. Oh, send us in your name. Jesus, fill us. Jesus, fill us with compassion. Open up our eyes.
all the broken and the weary, how you long to set them free. Say, Jesus, Jesus, we are here now. Fill us with your love, fill us with your love. Jesus, you are with us. Send us in your name, send us in your name. Jesus, we are here now. Fill us with your love, fill us with your love. Jesus, you are with us. Send us in your name, send us in your name. Oh, send us in your name. Lord, we want to be part of your overflow. Come on. We want to be a part of your overflow. We want to be a part of your overflow. We want to be part of your, come on, your overflow. We want to see your glory fall. We want to see your glory fall. We want to see your glory fall. Your glory fall. We want to be part of your overflow. 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 Your overflow. Jesus, we are here now. Fill us with your love. Fill us with your love. Jesus, you are with us. Send us in your name. Jesus, we are here now. Fill us with your love. Fill us with your love. Jesus, you are with us. Send us in your name. Send us in your name. Send us in your name. Let's give God a hand of praise. Come on. Thank you, Lord. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila, o dakila at kailan may di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, sa templo mong banal,
may bagong kagalakan. At ang tanging mananatili, ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Yes, Lord. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. O dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay Kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko, maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo, O Diyos, sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo, Diyos, sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. O dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aming adhika. ang aming adhika. O Diyos, dalangin ko. O dakila at kailanman Di mahihigitan, ang ngalan mo, O Diyos. Kaharian ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y awitin natin, sundin. Sundin ang loob mo tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian at kalwalhatian ay sa iyong pangalan lamang, O Diyos. Oh, sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ito ang panalangin natin sa umagang ito. Ang kaharian mo, O Diyos, adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Tila at kailanman di mahihigitan. Ang iyong kaharian, aking adhika. Muli pa, awitin natin, sundin ang kanyang loob. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan. That's right. Yes, Lord, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan, God. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian,
kapangyarihan at kalwalhatian. Lord, we continue to honor you this morning, Panginoon. And salamat, God, for your presence in this place today, Panginoon. Thank you, Lord, for this time of worship, God. And right now, Panginoon, we're asking that you fill us, Panginoon, with your love, Panginoon, with your joy, that in this service, God, ma-receive namin yung message mo sa amin ngayong araw, Panginoon. And salamat, Lord, sa araw na to, dahil tinipon mo kami para, Lord, ma-honor ka sa oras din na ito, Panginoon, para sa giving. Lord, in this time of giving, Lord, nagpapasalamat kami na narito kami lahat, Lord. We are representing our families, Panginoon. And Lord, we have this time na, Lord, ma-honor ka sa mga maibibigay namin. And God, binabalik po namin lahat ng papuri sa'yo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. And good morning po, everyone. My name is Jackie, one of the life group leaders here in Life. And as we continue to honor God for the time of giving, let me exhort to you from Proverbs chapter 19, verse 17. It says there, "Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed." So, syempre, kilala naman natin po si Lord, no, na bilang isang mark niya na Lord natin, siya talaga ay generous. So that is also one of the great characters of God na gusto niya din na mamana natin bilang believers niya. And so, tayo din, we have a call to care for the poor and to care for the needy. So tayo din, magkaroon tayo nawa ng heart to really have that genuine generosity to everyone. And so for this time of giving, let us pray. Lord, salamat, Panginoon, sa how you pour out the blessings to each and every one of us, Panginoon. Salamat, Lord, for how you continue to provide for each family represented here today. And thank you, God, for the hearts of the people that continues to give, Panginoon. We know that this will go a long way, Panginoon, to reach out the people, Lord, na nangangailangan, Lord, ng salvation mula sa iyo, Panginoon. Lord, we pray na mas lalo pa po naming maabot yung mga tao na kailangan ka sa buhay nila at hindi ka pa kilala bilang Lord and Savior, God. Lord, use this church, use our tithes and offering, Panginoon, na makakilala yung mga tao, Lord, na inilalapit mo din sa amin sa pangalan mo, Panginoon. Thank you, God. And Lord, we also want to use this time to honor you for the lives of our youth, God. For all the children that is here right now, Panginoon, we are praying na sila po, Lord, ay kilala ka bilang kanila ding Lord and Savior, God. And Lord, we are grateful for the lives of their parents, God. Let's extend our hands to our children. Lord, nagpapasalamat kami sa mga buhay at sa kanilang mga magulang, Panginoon, na patuloy na dinadala sila sa church upang mas makilala ka pa, Panginoon. Lord, we know that this is one of your call to us to make you known in this world, Panginoon. Not just in this generation, but also to the future generations that we will take care in this lifetime, Panginoon. Thank you, God, and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Let us continue to worship God. Lord, you're our God who first loved us and demonstrated us, Panginoon, how to love our brothers and sisters. Lord, may we reflect your character, Lord. Lord, thank you for calling us to be a salt and light to this dying world, Panginoon. But I believe, God, that once we're willing and surrendered all of the things, Panginoon, and we will give our life to you, I believe, Lord, that you will use us mightily, Lord, so that people would know you. San man sulok ng mundo, Lord God. Make our hearts beat for you. Hearts beat for the lost.
Son to die. Adopted us from darkness into light. Now I am safe within your loving arms, and I can hear the yearning of your heart. For the lost, it beats, we can hear you calling. Make our hearts beat and beat and beat for those sons and daughters. For the lost, it beats, we can hear you calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. The orphan and abandoned finds a home. Widow has a place before your throne. The strong and deep, the strong and deep, and uncontainable is your heart of love that beats for all the world. For the lost, it beats, we can hear you calling. Make our hearts beat and beat and beat for those sons and daughters. For the lost, it beats, we can hear you calling. Make our hearts beat and beat and beats and beats with you. For the lost, it beats, we can hear you calling. Make our hearts beat and beat and beat for those sons and daughters. For the lost, it beats, we can hear you calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Make our hearts beat. Make our hearts beat with you. Make our hearts beat. Make our hearts beat with you. Make our hearts beat. Make our hearts beat with you. Make our hearts beat. Make our hearts beat with you. Sia Israel, Ilizio, Yako. Sia Israel, Ilizio, Yako. Sia Israel, Ilizio, Yako. Sia Israel, Ilizio. Naririnig ang iyong tinig, hiringin ang iyong tawag. 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 For the lost, it beats, we can hear you calling. Make our hearts beat and beats and beats for those sons and daughters. For the lost, it beats, we can hear you calling. Make our hearts beat and beat and beat and beats with you. Lord, for the lost, it beats, we can hear you calling. We can hear you calling. For the sons and daughters.
beat and beats and beats and beats with you. Make our hearts beat and beats and beats and beats with you. Oh, make our hearts beat and beat and beats and beats with you. Acts 20, 17 to 27 from the English Standard Version. Now from Miletus he sent to Ephesus, and called the elders of the church to come to him. And when they came to him, he said to them, You yourselves know how I lived among you the whole time, from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you in public and from house to house, testifying both to the Jews and to the Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. And now behold, I'm going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. And now behold, I know that none of you among whom I have gone about proclaiming the kingdom will see my face again. Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all, for I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. This is the word of the Lord. Let's pray together. Lord, salamat po sa iyong salita na binasa namin, Panginoon. Dalangin namin ngayong umagang to, ay bigyan niyo po kami ng pangunawa sa iyong salita upang malaman namin yung kalooban mo, so that we may be able to discern your good, your pleasing, and perfect will. And so that we may walk in that will, not only to know you, but to make you known to the nations, just like the Apostle Paul that we read. Holy Spirit, teach us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Welcome to Life Nova. We're an every nation church. We exist to love God and love people. Ako si Tim. I'm one of the pastors here. And bago tayo umupo, pwede ba tayong, can you meet someone na hindi mo pa masyadong kakilala? And introduce yourself, kahit isa lang. And then after doing that, you may now find your seat. Okay, makaupo na po tayo. Magandang umaga sa inyo. Maganda ba ang umaga ninyo? Yan, it's always a pleasure for me to preach here in the 10 a.m. service. Bago ako magsimula, I just want to recognize our resident preacher here in the 10 a.m. Si John Marie. Ayan, si Coach John Marie. Coach John Marie, pwede ka man tumayo? Along with his wife, si Crystal. Yan. They've been faithfully serving our... Bigyan natin sila ng masigabong 10 a.m. palakpakan. Ayan, thank you, John Marie. Aside from being a resident preacher here in the 10 a.m., he also leads our discipleship ministry. And kaya kahapon, meron tayong Life Day wherein 18 people got water baptized. Palakpakan natin sa Lord.
thanks to the leadership of our discipleship pastor si John Marie. Pastor Henry, sobrang dami mo ng fruit ha. Talagang you've passed on the pastoral to the next generation. I want to also recognize our friend originally from the church in Selena Homes too, si Shirley. That's here right now. Hi, Tita Shirley. Welcome. And dito tayo sa second week ng ating series called The Bible and a Passport. And last week, nag-preach sa inyo si John Marie. Nandito ba kayo noon? Parang wala naman kayo. Dito ba kayo last week? Yan. And you know, John Marie preached a powerful word about knowing God or knowing Jesus. Paano ba, ano ba yung ating responsibilidad na makilala siya? And now sa second week, hindi lang natin siya dapat makilala para sa sarili natin, kailangan din natin si God na ipakilala sa iba. It's not just about knowing God, but making Him known. Si Dr. June Escosar is one of our resident missiologists and professor natin yan sa seminary natin dito sa Every Nation. And sabi niya, nung bata pa sila, mga estudyante pa lang sila noong 1984. Meron ba sa inyo may malay na noong 1984? Ayan. Ilan sa'yo may katabi mukhang may malay na siya noong 1984? Oo. Kasi ako wala pa. Oo. 1990 yung birthday ko. So 6 years later pa ako papanganak. But 1984, Pastor Steve along with missionaries from the United States in the University Belt area reached out to many students. And one of them is now the Dr. June Escosar. And sabi ni Dr. June Escosar, bata pa lang sila noon, mga estudyante pa lang sila. Sabi ni Pastor June, Pastor Steve, dalawa lang yung kailangan para matupad yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Bible. Okay, meron ba sa inyo may Bible? So, meron tayo ng kalahati ng requirements, okay? So, meron sa inyo may Bible ba kayo? Taas ng kamay mga may Bible. Kahit sa app, kahit sa phone. Then, kung meron kayo, meron tayong kalahati ng kailangan natin. At yung isa pang kalahati na kailangan natin ay passport. Meron po ba kayong pasaporte ng Republika ng Pilipinas? And you know, kahit walang tatak, basta may passport. And bakit ganon? Bakit kailangan ng Bible at passport para matupad yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? That's what we've been talking about in this series. Kasi kalooban ng Diyos na makilala siya hindi lamang sa bayan ng Israel, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bawat bansa ng mundo. It is the heart of God to reach out to all the nations of the world. Alam ko naririnig nyo palagi that we are an every nation church. Life Nova, an every nation church. Ano ibig sabihin nun? We're part of a global family of churches. And as of September 2024, we are already in 82 of the 193 nations registered under the United Nations. So 82 na tayo. And meron tayong initiative na 29 in 29. Ano ibig sabihin nun? 29 in 2029. We're gonna reach 29 more nations in 2029. And so, maybe some of you are coming here for the first time, di nyo to alam, but just in being part of a local church here in Novaliches, you are being a part of a global family of churches that sends missionaries all over the world. Recent stats show us that we have 188 cross-cultural missionaries deployed in 36 nations. And ibig sabihin, 36 ng mga ng 82, meron tayong sinend na missionary from Every Nation Philippines. Through your partnership and your generosity. Itong, this looks big, pero sa totoo lang, sa 193 nations, wala pa tayo sa kalahati. There are still many nations na walang church, kaya kailangan natin ng pasaporte. Now, itong binasa natin sa itong binasa natin sa Acts 20, 17 to 27. This is a letter of the Apostle Paul, Apostol Pablo. And this is in fact his 5th letter in the book of Acts na sinulat ni Dr. Luke. Dr. Luke is a medical doctor and siya yung sumulat nitong account ng Acts that details the history of the first church, yung unang-unang church, 2,000 years ago.
And dito, sa chapter 20, kinukwento kung paano yung huling missionary journey ni Paul. Alam nyo ba na si Jesus, ang Panginoong Yesus, hindi siya lumabas ng Israel? His ministry was contained only in the bounds of Israel. Hindi siya nag-international missions. Andun lang talaga siya sa bansa ng Israel to fulfill the prophecies to ancient Israel. So the first cross-cultural missionary was not Jesus. It's the Apostle Paul. And alam mo, si Apostle Paul, he took advantage of the Roman road network. Dati kasi walang mga kalsada. Pero no yung buong mundo naging sakop ng mga Romano, ang isa sa mga ambag ng Roman sa civilization ay nagpatayo sila ng mga kalsada. And ang galing nga kasi bago dumating yung mga Romano, mga Griego muna or Greeks, Alexander the Great, sinakop niya halos kalahati ng buong mundo. And because of that, Greek yung international language nila. Di ba ngayon, pag marunong ka ng English, pwede kang pumunta kahit saan? Back in the day, hindi English yung international language, Greek. So, tingnan mo yung paglatag ni God, Greek muna, nagkaroon muna sila ng international language, tapos bumagsak yung Greek Empire, sinakop sila ng Roman Empire, and then nagkaroon ng mga kalsada. Yun ang dalawang kailangan nila noon. Kalsada and one common language. At yun pala, yung kasaysayan, nangyari sa kasaysayan na yun, set up pala ng Diyos yun. Kasi pag nabuhay na si Jesus, namatay sa krus at nabuhay na muli, ipapangaral ng mga tao yung kanyang ginawa sa Griego na international language nila. That's why the New Testament was written in Greek. At dadaan sila sa mga Roman roads. And so, kumalat yung ginawa ni Jesus sa buong mundo. Because of God's setup na nagkaroon ng isang lengguwahe, international language, and Roman roads. In our time today, normal na lang na may kalsada. In fact, hindi naman tayo naiiyak, wow, thank you Lord, may kalsada. Iba yung iniiyak natin sa kalsada, hindi ba? Traffic. At saka, Lord, winawasak na naman nila. Parang kailangan na naman nila ng pera, eleksyon na naman. Kahit ayos naman yung kalsada, So hindi natin masyadong iniisip yung kalsada as a means to propagate the gospel. Pero ngayon, ang mas importante, dahil sa panahon ng internet, normal naman na may kalsada. And by the way, yung ating church plant sa Iloilo, sa Igcores, dati, pag pupunta tayo ng mission sa Iloilo, umaakit tayo ng bundok. Yung bundok na yon may roads na rin. I can't believe it. Pero yung inaakit naming bundok papuntang Igcores, may kalsada na. So, yun, the roads have expanded all across the nation. Pero para saan yung mga kalsada? Kung hindi naman makakarating yung pinaka-importanting balita sa lahat. And ngayon, hindi natin kailangan masyado ng kalsada na. Kasi may kalsada na sa lahat Ang kailangan natin, pasaporte. Dahil kailangan makatawid yung gospel sa iba-ibang mga teritoryo at iba-ibang mga lupain. Alam nyo ba, na kapag meron tayong Philippine passport, pwede tayong makapasok sa 69 countries ng walang visa. We have access to 69 nations na hindi kailangan ng visa. At kung meron pa tayong US visa, we have access to 27 more nations and territories. And I'm here to tell you na tayong mga Pinoy, tayo yung isa sa mga pinaka-the best magdala ng gospel sa ibang bansa. Una sa lahat, we have what you call an apostolic phase. Tumingin ka nga sa katabi mo. Mukha ba siyang may apostolic phase? Ano ibig sabihin ng apostolic phase? Ibig sabihin, kahit saan mo tayo ihalo, mukha tayong taga doon. Kaya sabing apostolic, masarap ipadala. Bagay ipadala. Kasi parang pag hinalo ka doon, taga doon ka na. Nakita niyo si Jeric? Wala si Jeric ngayon, nasa Japan, nagma-My Day, di ba? Hindi ba mukha siyang Japanese? Tingnan niyo si John Marie. Tingnan niyo maigi si Coach John. Hindi ba kamukha niya si Ji Shang Wook? Kahit ilan sa'yo may katabi, parang taga-ibang bansa.
Hindi ko alam ba't ganun yung DNA ng mga Pilipino. Siguro kaya nananalo lagi sa Miss Universe o sa lahat. Because kahit saan mo tayo ihalo, parang kahawig tayo ng bansang yon. And just look around this room, iba-iba yung itsura natin, iba-iba yung lahi natin. In fact, the Filipino race is an amalgamation of different races. Another interesting thing to note is this. Alam nyo ba na yung pangalan natin na Philippines? While kinuha ito sa Haring Philip ng Spain, si King Philip, kung na hari ng Espanya, sa kanya tayo pinangalan, pero si King Philip, kinuha niya yung pangalan niya from Philip the Evangelist. And so, in the name Philip, in the name of Philippines, we carry on the story of Philip, one of the 12, who is an evangelist. That I think that's not an accident, but that is actually a clue to our destiny as Filipinos. And maraming mga Pilipino na OFW, in fact, alam ko na may mga kamag-anak kayong OFW, hindi ba? Wala pa akong narinig na bansa na walang Pilipino doon. Kahit siguro sa North Pole may Pilipino na. Ganon tayo ka-spread out sa buong mundo. And bakit tayo naging Kristiyanong bansa? At unang naging bastion ng Kristyanismo dito sa Asia, hindi ba dahil tadhana natin na dalin ang mabuting balita sa iba-ibang teritoryo at iba-ibang mga bansa? Bago tayo pumunta sa tungkulin natin bilang mga Pilipino, tignan natin yung example ng unang missionary na si Apostle Paul. Ano ba itong binasa nating sulat at kaino niya ba ito pinapatungkol? Si Apostle Paul ay nasa kanyang third missionary and final journey bago siya binitay, bago siya pinatay dahil sa pag-testify niya kay Jesus. At papunta na siya ng Jerusalem o sa Kapitolyo ng Israel para harapin yung mga kaaway niya. Bakit ganon, Pastor Tim? Di ba apostle siya, pastor siya, ba't siya may mga kaaway? Hindi siya mahilig lang makipagsuntukan. Katulad ni Jenry. Nebira lang. Si Apostle Paul, ang kaaway niya o mga kumakalaban sa kanya ay yung mga gustong patahimikin yung mensahe ni Jesus. Dahil kapag kumalat yung balita na may hari na, at itong haring ito ay hindi namamatay, at hindi siya hari ng lupa, kundi hari rin ng langit, mawawalan ng kapangyarihan yung maraming otoridad at hari sa panahon nila. Kaya gusto nilang patahimikin si Paul. Kung si Paul ay nasa isang Filipino movie, ito siguro yung linya na sasabihin sa kanya, masyado ka ng maraming nalalaman. Kailangan patahimikin ka na. So gusto siyang patahimikin ng mga tao. And so, napag-alaman niya na pag sakay niya ng barko papunta ng Jerusalem, may mga nakaabang doon sa barko para patahimikin siya. Para patayin siya. So hindi siya pumunta sa barko. Hindi siya sumakay sa barko. Dumaan siya sa lupa. At papunta siya sa Jerusalem, kailangan siyang dumaan sa Ephesus. Alam niyo naman na si Paul, kung hindi niyo pa alam, marami siyang pinlant na church sa iba-ibang bansa. And papunta sa Jerusalem, sa huling hantungan niya, kung saan doon na siya magiging martir o mamamatay para sa Panginoon, dinaanan niya yung mga churches na tinanim niya o sinimulan niya. Isa doon yung Ephesus. At dahil mahal na mahal niya yung mga Ephesians sa Ephesus, pag dumaan siya sa Ephesus, papatagal siya doon. Baka ayaw niya nang umalis. So ang ginawa niya, nilampasan niya yung Ephesus. Kaya lang dahil mahal na mahal ni Paul yung mga tao sa church, hindi niya napigilan, pinatawag niya yung mga elders o yung mga leaders ng Ephesus, kayo na lang yung pumunta sa akin dahil meron akong huling habilin sa inyo. And ito yung huli niyang conversation sa church na pinlant niya na hindi niya na makikita ulit. And alam niyo si Apostle Paul, lagi niyo siya naririnig sa mga preaching. Ang alam natin, missionary siya, nagsulat siya ng New Testament. Hindi natin masyado nakikita yung pastor side niya. Ang ibig sabihin kasi ng pastor, mahal mo yung mga tao. Kaya may pinanganak,
kay may kinasal, kay may nilibing, nandyan ka palagi para sa kanila. Hindi natin masyado nakikita yon. Pero sa letter na ito, makikita natin kung ano yung pagiging pastor ni Paul. Na hindi lang siya basta-basta nagpupunta sa isang lugar, tas nag-share. Ang ibig sabihin kasi ng pastor, para siyang pastol. Hindi ibig sabihin nun na siya yung hari, ang pastor hindi naghahari-harian, hindi siya boss, siya ay guide. Ano ba ginagawa ng pastol sa mga tupa? Iniingatan sa mga asong lobo. Diba? Ano ginagawa niya sa mga tupang natutulog? Biro lang. Ginigising niya. Biro lang. Nililid niya yung mga tao. So ngayon, may kita niyo dito yung pagmamahal ni Paul sa church niya. And tignan natin, hindi naman kami makarelate dyan kasi hindi naman kami pastor. Hindi ko naman sinabing magpastor tayong lahat. Pero ito, dapat makita natin dito na ginawa niya to hindi bilang isang pastor. Ginawa niya to bilang isang Kristiyano. Kung tagasunod ka ng Panginoong Jesus, meron sa puso mo na atas ang Diyos na ipakilala siya sa iba. Ilan sa inyo dito, tagasunod kayo ng Panginoong Jesus? Hindi. Mga tagasunod kayo ni Satanas. Taas ng kamay. Mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Ayun. Kinaklarify ko lang kasi baka nagpalit na kayo. Okay, so sabi niya dito in verse 17, now from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. Verse 18, and when they came to him, he said to them, heart to, you yourselves know how I lived among you the whole time, from the first day that I set foot in Asia. Tingnan mo yung ano niya, yung salita niya. Alam ninyo kung paano ako namuhay kasama niyo. Very few leaders can say this. This is an amazing testimony to the integrity of this leader. Alam niyo yung naging buhay ko. Ibig sabihin, may close relationship siya sa mga taga-Ephesus. Nakita niyo kung paano ako namuhay kasama ninyo. And alam niyo kung ano yung ginawa ko dito sa bansa niyo from the first time na nag-set foot ako rito. Verse 19, serving the Lord with all humility. So ano daw yung marka ng pagiging leader niya o ng paglilingkod niya sa Diyos? Pagpapakumbaba. Alam niyo, di ba? Kung gaano ako naging magpakumbaba. Napakayabang ni Paul. Dahil sinabi niya na humble siya. Parang ganito yun guys, alam niyo naman, ang humble ko. Biro lang, joke lang. Hindi siya mayabang. Pero kung sinabi niya to from his heart, kasi alam ng mga tao na totoong mapagpakumbaba siya. Of course, niya ito sasabihin sa preaching. Sinabi niya to in a closed door meeting with his elders or leaders ng church, mga life group leaders. Alam niyo kung paano ako naglingkod sa Diyos na may pagpapakumbaba. Ito yung tunay na marka ng naglilingkod sa Diyos. Hindi niya tinataas yung sarili niya o hindi niya ginagawa yung ministry para sa kapakinabangan niya. Hindi niya tinataas yung sarili niya, kundi yung pangalan lang ng Panginoong Jesus. Yun ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba Hindi ikaw, ang Panginoon. At tingnan mo kung ano yung mga marka ng paglilingkod niya kay Lord. Tears. Tears. Luha. Trials. Mga pagsubok. Grabe, no? That happened to me through the plots of the Jews. Plots, mga sabwatan. Sa kalagitnaan ng mga luha, pagsubok, at sabwatan ng mga kaaway niya, naglingkod siya ng may pagpapakumbaba. Kaya nga, I can imagine, itong huli niyang conversation sa mga Ephesian elders, sobrang emotional to. Maaaring and nakalagay naman sa text na nag-iyakan sila, and talagang ayaw nilang paalisin yung pastor nila. Kasi yung pastor nila mag-mission sa ibang bansa. Pupunta na eventually sa Kapitolyo sa Israel para hatulan. Sabi niya, huwag ka na lang umalis, dito ka na lang. Okay naman tayo dito, di ba? Masaya naman tayo dito. Pero sabi niya, alam niyo naman na kahit noon pa man, naglingkod ako sa inyo na may pagpapakumbaba. Kahit anong pagsubok. Ilan po sa inyo, pag alam niyo naluluha lang pala kayo at marami lang problema, maglulingkod pa ba kayo kay Lord?
I hope tayong mga naglilingkod kay Lord, hindi tayo nabudol. At sinabi sa atin, maglingkod ka kay Lord, magiging perfect na yung buhay mo, wala nang problema. Look at this, Apostle Paul. Apostle among apostle, pastor among pastors. Puro luha. Pagsubok. Anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na naglilingkod tayo sa Panginoon, exempted na tayo sa pagsubok. In fact, kailangan ina-anticipate na natin yun. Hindi tayo nagugulat. Kasi minsan pag may pagsubok, Lord, grabe naman, nag-serve pa naman ako sa iyo, tas ito na naman. May pagsubok na naman. Hindi. We actually anticipate that. But by the way, disclaimer lang, iba yung pagsubok na dahil sa kasalanan, iba yung pagsubok dahil sa katapatan. Walang kasalanan si Jesus, pero ang dami niyang pagsubok. Hindi ba? So magkaiba yon. Huwag niyong gamitin tong verse na to kasi nagkakasala ka tapos may pagsubok ka. Kasi iba yon, hindi nag-a-apply yon. This applies to a person na naglilingkod sa Diyos at despite ng paglilingkod niya, humaharap siya sa maraming luha at pagsubok. Verse 20, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. Kung paano hindi ako, kasi yung shrink lumiit, di ba? Kung paano hindi ako lumiit, lumaki ako na lumaki. Iba yun. Sabi, hindi ako nangime o hindi ako nagpatumpik-tumpik na i-share sa inyo lahat ng kailangan nyong mapakinabangan about sa Word of God. Ganun pala siyang klaseng leader. Ganun siya klaseng Kristiyano. Hindi siya nag-share ng Word na pakonti-konti, kundi lahat ng papakinabangan ng mga Kristiyano, binigay niya. Binigay niya yung buong katotohanan sa kanila. At alam niyo kung gaano siya kasipag, nangangaral siya in public, parang ganito, at nangangaral siya sa mga bahay-bahay. Wow! He is a pastor he shares the Word of God in public in a platform like this. And then kahit sa mga life group, kahit sa mga bahay-bahay, nandun siya. Alam, pag naisip ko nga si Apostle Paul, ang naiisip ko talaga si Pastor Henry. How many of you appreciate Pastor Henry? Alam mo, talagang wala nang tatalo dyan kay Pastor Henry. Siguro Alaska lang talaga. Kasi walang tatalo sa Alaska. Pero iba talaga yan si Pastor Henry. Iba yung alam mo, nung siya yung unang-una kong pastor, kaya ako nirecognize si Ate Shirley. Kasi si Ate Shirley, original siya from the Salina Church. And dyan kami unang nagba-Bible study. I was 14 years old. Binigyan ako ng napaka-importanting trabaho. Nadalhin yung mabigat na Bible ni Pastor. At tulungan siyang umubos ng merienda sa bahay nila, Tita Shirley. In other words, tagadala lang ako ng Bible ni Pastor. And sa kanya ako natuto kung paano magbasa ng Word of God, paano to ipaliwanag ng tama. At hindi lang magpaliwanag at magbasa, mamuhay ng tama. Wala akong sinasabing perpekto kami. Pero sa abot ng aming makakaya, hindi maging katitisuran o maging hadlang yung buhay namin para hindi maniwala yung mga tao sa Diyos. Baliktad. Na sana dahil sa buhay namin, ng mga naglilingkod sa Panginoon, maging mas madali sa inyo na mapakinabangan yung salita ng Diyos para maranasan natin yung pagbabago na dala ng Panginoon sa buhay natin. Verse 21, testifying. Ano ba yung testify? Nagpapatotoo, both to the Jews and to the Greeks, of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. Grabe pala si Paul, no? Pag siya nag-share ng Word of God, hindi siya nag-share sa isang lahi lang. Wala siyang favoritism, o pang Pinoy lang ako, puro Pinoy lang. Kaya alam mo, dito pa lang sa church natin, pag pumunta kayo ng campus ministry natin kapag Saturday, meron tayong youth gathering, Every Nation Campus yung pangalan nun eh. Pangalan pa lang, Every Nation Campus. Our campus ministries and itong church natin is designed such that
kung meron man tayong mga international o meron tayong mga taga-ibang lahi na pumunta rito, they can still relate. Jason Spainhour is one of the Americans from Life Virginia. And do you know he attends the 2 p.m. service and the 10 a.m. sometimes? Nakikinig yun ang Word of God sa atin. Hindi yun marunong ng Tagalog. So, mapapansin nyo pag may worship tayo, may Tagalog, tapos mamaya may English. Babasahin yung Bible sa English. Paka-arte ng pastor na to, pa-English pa, marunong naman pala mag-Tagalog. Dahil every nation ang church eh. Wala namang church ng Pilipino lang eh. Wala namang church ng mga Koreano lang eh. Hindi naka-design ang church para sa isang lahi lang. The church is designed to be a multi-ethnic and multinational family from the very beginning. Kaya nga Greek yung ginagamit nila noon eh. Kasi Greek yung international language noon. And tanungin nyo yung mga kabataan dito nung Lightcast, Campus Ministry, lahat ng youth service namin, English lang. Dumugo ilong nyo, bahala kayo. English lang buo. Yun yung una namin training. Ngayon, mabait na tayo. Taglish na. Masama pala yung mga full English, no? Mabait na tayo. Pero ang importante dito, he testifies both to the Jews and the Greeks. Pastor Dave, di ba yan? Favoritism yan? Jews lang and Greeks. Paano yung mga Chinese? Paano yung mga... Well, actually, during that time, everybody is a Greek. Because everybody is Greek-speaking, thanks to Alexander the Great. It's not talking about race, it's talking about their culture. The Greek culture is all over the world. Dalawa lang yung kultura noon, Israelita o Griego. Kasi yung mga Hudyo, mga Israelita, ayaw nilang maging Greek. Ayaw nilang pasakop eh. Lahat ng buong mundo, Greek na yung culture. And so, ang ibig sabihin yan, I testify both to the Jews and to the Greeks. I testify to every nation in a language they will understand. So si Paul, marunong siyang mag-Aramaic, marunong siyang mag-Hebreo, pero marunong din siya mag-Griego. Para kahit sinong lahi makausap niya, pwede niyang ipakilala si Jesus. Mga kapatid, hindi kaartehan mag-English. It is actually kumbaga, bukod sa passport, yung English, yung pasaporte natin para maintindihan tayo ng mga ibang lahi. Yung iba sa atin mag-OFW. Yung iba sa inyo magkakatrabaho sa ibang bansa. Huwag niyong sabihin sa akin, hindi niyo man lang shesheran yung amo ninyo. Hindi niyo man lang shesheran yung mga kasama niyo sa kumpanya. Para saan na binigay at pinagkatiwala ng Diyos sa atin yung mabuting balita kung sasarilinin lang natin yung kaligtasan? At ano daw yung tinetestify ni Paul sa kanila? Ang faith niya kay Jesus. Yan ang maganda kay Paul. Through and through, Jesus lang talaga siya. Ano ibig sabihin nun? Faithful siya sa Lord niya. Faithful siya sa mission na binigay ng Panginoon sa kanya. Verse 22, and now behold, I'm going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what had happened to me there. Ito medyo mahirap maintindihan. Ang gawin nyo, idilat nyo muna yung mata nyo para kunyari gising kayo. Sabi niya dito, ngayon pupunta na ako sa ibang bansa. Actually, galing siya sa Jerusalem. Pupunta na siya sa bayan niya, pero nasa ibang bansa siya dahil nasa Ephesus siya. Pupunta na ako sa Jerusalem. Magmi-mission ako. At bakit daw siya magmi-mission? Dahil maraming pera doon. Yung ba? Malaki kasi sahod doon. Ba't siya pupunta doon? Sa ibang bansa? Constrained by the Spirit. Ano ibig sabihin ng constrained? Nararamdaman niya yung Espiritu ng Diyos na hinahatak yung puso niya. Pinapapunta siya ron. Kung di mo pa masyadong kilala si Lord, it doesn't make sense to you. Pero kapag matagal ka nang lumalakad sa Panginoon, nararamdaman mo na siya, naririnig ang iyong tinig, diringgin ang iyong tawag. Yung tinig ng Panginoon, maaaring hindi siya naririnig ng katulad ng tinig ko ngayon, pero naririnig siya ng puso natin. At sinasabi ng Diyos kay Paul, pumunta ka ng Jerusalem, kahit papatayin ka nila ron. Ipangaral mo yung katotohanan ni Jesus sa kanila. Huwag kang matakot sa mga kaaway mo o sa mga gusto magpatahimik sa'yo. Dahil kahit patayin ka man nila, kaya kitang buhayin muli. Mga kapatid,
Narinig nyo na ba yung tinig ng Panginoon? Naramdaman nyo na ba yung Espiritu ng Diyos sa buhay ninyo? Kasi kung kayo ay maipapanganak muli at magkakaroon ng bagong katauhan sa Panginoong Diyos, mag-uumpisa na kayong mabuhay ulit. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Patay kami. Ilan sa'yo may katabi mukhang patay? Ilan sa'yo may katabi yung make-up niya parang pampatay? Ilan sa inyo may katabi mukhang buhay na buhay? Yun. Pero ito yung sabi ng Bible sa atin. Kung tayo ay hindi malalim ang relasyon sa Diyos, tayo ay mistulang patay. Actually, maraming ang tao dyan. Sabi, ayoko mag-Christian na yan. Ang daming bawal. Bawal mang babae. Bawal magsugal. Lahat na lang ng gusto ko, bawal. Gusto ko dito sa kasalanan kahit maimpyerno pa ako. At least, lahat ng masarap sa buhay nagawa ko. Yun ang akala nila. Akala nila ang masaya at masarap na buhay ay sa kasalanan. Kaya nga ang tawag ng Bible sa mga taong malayo sa Diyos, patay. Kasi ang patay, pag kinausap mo yan, hindi naman sasagot yan eh. Kahit sampalin mo yan, kahit tusukin mo ng karayom, hindi na yan gagalaw. Patay na yan eh. Ano ibig sabihin nun? Pag tinutusok ng Diyos yung puso ninyo, hindi kayo gumagalaw. Pag sinampal kayo, hindi nananampal si Lord. Pag inano kayo ng Panginoon, kinalabit kayo, hinila kayo, wala, hindi kayo nakakilos. Yun ang patay. Kaya kailangan tayong buhayin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu niya para pag nagsabi siya sa atin, kumilos siya, nagre-respond tayo. Di ba pag may nire-revive ka, sini-CPR, yung iba sa inyo may trabaho kayo, kailangan nyo ng CPR requirement. Kung safety ka sa barko, o nurse, o doktor, di ba pag nire-revive, hey, are you okay? Pag walang response, tutuloy mo pa. Pero pag nagkamalay na yan, kahit nalunod, buhay na. Minsan tayo, kinakausap na tayo ng Diyos, kinoconstrain na tayo ng Spirit, deadma lang. Alam nyo ba't deadma? Kasi dead. Patay. Kaya yung makasalanan, kahit ano-ano mo ng Bible sa kanya, tulala lang. Idalin mo yan sa pinakamahuhusay na conference, bigyan mo yan ng kahit Apostle Paul pa yung teacher niya. Pero kung patay yan, hindi gagalaw yan. Kaya nga, kailangan mong ipanganak muli. Bigyan ka ng bagong buhay ng Espiritu ng Diyos. Kaya binabautismohan yung mga tao eh. Kahapon nasa Life Day yung mga 18 na participants. Sabi ko sa kanila, kasi nurse ako bago nagpastor. I'm also a registered nurse. So pag nagpapanganak kami, pumuputok yung panubigan. Lalabas muna tubig at saka dugo. Well, tubig. Tapos saka lalabas yung bata. Kung normal delivery well, kahit cesarean section, puputokin din naman yung panubigan, so lalabas din yung tubig. Anyway, tubig muna yung lumalabas. So, bakit ba binabautismo? Sabi, Pastor, ba't ba kailangan bautismohan? Alam nyo ba yung pagbabautismo, parang pinapanganak ka ulit nun? Kaya nga lumalabas sila sa tubig Ibig sabihin, bagong tao na siya. Pastor, bautismo naman ako ng baby. Ang bautismo, hindi yan pwedeng gawin sa baby. Kasi ang baby, hindi naman nagsisisi yan Pwede ba magsisi yung baby? Nagsusorry na ba yan? Wala pa nga malay yan Kaya yung bautismo sa bata, halos wala yung bisa. Para saan yun? Ang ibig sabihin ng bautismo, repentance. Pagsisisi sa kasalanan. Kaya ka nga ipapanganak ulit para mabuhay. Yung baby, pag binautismo mo yun, pinanganak siya ulit, hindi pa rin siya makakapag-respond kay God, di naman siya marunong pa mag-isip Kaya nga si Jesus, binautismohan 30 years old. Si Jesus na yun Binautismohan ba si Jesus ng baby? Binabinyagan ba siya ni Maria? Hindi. Bininyagan siya, binautismohan siya 30 years old. Kita mo na? Marami tayong mga practice sa luma nating kultura. Hindi naman talaga natin naiintindihan. Ginagawa lang talaga natin. Kasi wala sa atin yung Espiritu ng Diyos. Pero si Paul, dahil nasa kanya, napanganak na siya muli, nasa kanya Espiritu ng Diyos, naririnig niya yung tinig ng Diyos. Pinapupunta siya sa Jerusalem. And sabi niya rito, ganun pala mangusap si Lord, hindi niya sinasabi lahat. I'm sure may iba sa inyo ganito, pag nakausap ko si Lord, itatanong ko nga yung tatama sa loto.
Ano Lord? 17, 20, ganun. Hindi sasabihin ni Lord. At sasabihin lang sa'yo ni Lord kung ano yung kalooban niya. Hindi siya magsasabi sa'yo ng kasalanan, syempre. At kahit sabihin niya yung kalooban niya, hindi niya sasabihin ang lahat ng mangyayari. Tingnan mo, sinabi niya kay Paul, pumunta sa Jerusalem. Yun lang. Hindi niya alam kung anong mangyayari doon. Pero pag ang Lord nangungusap, may kapirasong information na binibigay na yun lang yung pwede mong panghawakan. Hindi niya bibigay lahat. Tingnan mo yung katuloy nun. Verse 23, except that the Holy Spirit, yung banal na Espiritu ng Diyos, testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. Alam niyo yung huli pero hindi kulong? Huli pero hindi kulong. Siya, huli na siya, kulong pa. Sabi ng Espiritu ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa bansang yan, ikukulong ka nila. At pahihirapan ka nila. Pwede siyang tumakas dyan. Diba? Pwede naman siyang di sumunod eh. Pero anong ginawa niya? Constrained by the Spirit of God, sumunod siya. Kaya siya nagpapaalam sa mga leaders niya eh, guys, hindi niyo na ako makita ulit. Gusto ko lang maalala ninyo yung naging buhay ko. Kasi pupunta na ako sa huli kong hantungan. Sinabi ng Espiritu ng Diyos sa akin na yung tadhana ni Jesus, kung paano niya inalay yung buhay niya, magiging tadhana ko rin. Na ipapangaral ko yung salita niya, kahit pang ibig sabihin nun, patayin nila ako. Ito yung napakagandang verse. Kung pipiliin mo magising, dito ka na magising, utang na loob. 24. But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Sabi niya, hindi mahalaga sa akin yung buhay kong ito. Walang pakinabang ang buhay na ito kung hindi ko man matapos yung kurso ko. Ilan sa dito nag-aaral? May kurso. May course. Hindi yan yung kurso na course ninyo. Pero sana tapusin nyo din, ha? That I may finish my course. O, hindi. Ibang course yan. Race course. Karera. Binigyan siya ng Lord ng karera. Ay, sabihin nun, binigyan siya Lord ng mission. Kung di niya matatapos yung mission na yon, baliwala raw yung buhay niya. Sabi niya, bakit ako pupunta sa ibang bansa kahit alam ko na ikukulong ako at papatayin ako ron? Dahil hindi mahalaga ang buhay ko kumpara sa mission na binigay ng Diyos sa akin. At ano daw yung mission na yon? Na mag-testify, magpatotoo. Na totoo yung mabuting balita, gospel of the grace of God. Ano ba yung gospel? Sabihin nyo nga, gospel. Good news. Ano yung good news? Mabuting balita. Nung gustong ipahayag ng Ama, Diyos Ama, ang ginawa niya sa Diyos Anak na si Jesus, sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo, marami siyang pwedeng piniling salita. Pero ang napili ng Biblia na salita, ng mga manunulat ng Biblia, ay ang salitang magandang balita. Upang ipahatid sa atin kung ano yung ginawa ng Diyos. Gospel pala ito. Gospel, ibig sabihin, pinapangaral to sa lahat. Mabuting, ipinamamalita ito. Minamarites ito sa lahat. Gospel, good news. Ano daw yung good news na yon? Yung grace ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng grace? Na hindi tayo tinatanggap ng Diyos sa kaharian niya dahil sa kabutihan natin. Tinatanggap tayo ng Diyos sa kaharian niya dahil sa pananampalataya natin, sa mercy niya, sa awa niya sa atin. Kaya siya gospel. Alam niyo kung ba't siya gospel? Ba't siya good news? Halimbawa, uma-attend ka ng Life Nova. Ilang taon ka na nang uma-attend dito. Ito pa rin yung pagkakaintindi mo. Kailangan gumawa ng maraming mabuti. Maraming mabuti. Tapos pag namatay ka, titimbangin ni Lord yung nagawa mong mabuti tsaka masama. Kaya kung mas maraming mabuti kang nagawa, pupunta ka ng langit. Pag marami kang mas masama, pupunta ka ng impyerno. Kaya nga pag may kaaway ka, at
nagkakainitan kayo, anong sinasabi mo sa kanya? Magkita tayo sa impyerno, di ba? Kasi alam mo, impyerno ka rin, gusto mong isama siya, di ba? Kahit nasa salita natin, sa kultura natin yan eh. Mali yun, mga kapatid. Hindi tayo titimbangin ng Diyos kung mas marami tayong mabuting nagawa o mas marami tayong masamang nagawa. Kasi kahit magawa natin lahat ng mabuti, anong sabi ng Biblia sa atin? Ang kabutihan natin ay maruming basahan sa Diyos. Ilan sa inyo, nakagawa na kayo ng mabuti, na masama talaga yung hangarin nyo? Kung hindi pa, hindi nyo kilala yung sarili nyo. O sinungaling kayo. Dalawa lang dun. Kung alam ninyo yung kaibuturo ng puso ng tao, kahit yung mga kabutihan natin, pwede nating gawin yun dahil sa isang masama o papangsariling hangarin. Ako lang yung masama dito. Kasi naka-full black ako ngayon. Ang babait niyong lahat. Hindi pa kayo nakagawa ng kasamaan sa buhay nyo? Hindi ba totoo yon na pwede kang gumawa ng mabuti, na masama yung dahilan mo? O pang sarili yung dahilan mo? Hindi talaga sa pakinabangan ng iba? Kaya nga sabi ng Biblia sa atin, kahit mga kabutihan natin, maruming basahan sa Diyos. Ano na lang ang pag-asa ng tao na mapalapit sa Diyos? Kaya siya gospel. Kasi tinatanggap tayo ng Diyos, hindi sa ginawa natin, kundi sa ginawa ng anak niya na si Jesus, na kumuha ng mga kasalanan natin. At kung sasampalataya tayo sa anak niya, hindi na sisingilin sa atin yung kasalanan natin. Kaya si Jenry, kahit marami na siyang binugbog na tao sa buong mundo, dahil humingi siya ng tawad dahil tinanggap niya ang Panginoon Jesus sa buhay niya, pag tinignan siya ng Ama, hindi niya titignan, hindi makikita ng Ama lahat ng masama niyang nagawa. Ang makikita lang ng Ama kay Jenry, yung katuwiran ni Jesus na binihis niya sa kanya. Alam niyo ba't nakaputi si Jenry? Dahil yung puti niyang damit, nakapatong lang yun sa kanya. Ibig sabihin, hindi niya talaga yun parte ng katawan niya. Ibig sabihin, ang katuwiran at kabanalan natin, binibihis lang sa atin ng Diyos yun. Hindi dahil perfecto tayo, kundi sinasabi niya, nilinis ko na to, dinadamitan ko to ng katuwiran. Matuwid na siya dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya yung dugo ng Panginoong Jesus na dumanak sa krus, ang naglilinis ng ating mga kasalanan. Yun ang tinetestify ni Paul. Alam niyo yung gospel na yon? Yun ang dahilan kaya handang mamatay si Paul. There are two truths I want you to look at from this text this morning. First is this. Testify to the truth of the gospel despite imprisonment, tears, trials, or even death. Alam nyo, pumunta kayo sa maraming church sa buong mundo. Iba-ibang gospel na yung tinuturo ngayon. May gospel na, ito yung turo nila, gospel, mabuting balita. Pumunta ka sa church, mag-church ka, at lahat ng wish mo matutupad. Kumpletuhin mo tong service na to, matutupad yung wish mo. Yung iba naman, ito yung gospel nila. Pag na kay Jesus ka na, wala nang problema. Feel good na lagi. Feel good. Look good, feel good. Watsons. Yun na yung gospel nila, parang Watsons. Pumunta ka sa church at yayaman ka. Tingnan mo lahat ng nasa church, mayaman. Mahirap ka, galit ang Diyos sa'yo. May ganyang gospel. Kung ano-ano. Ano ba yung gospel na tinuturo natin sa mga anak natin, sa ibang tao? Pareho pa rin ba yun sa tinuro ni Apostol Pablo at ng Panginoong Yesus? Na minahal tayo ng Diyos, hindi sa ating sariling kabutihan at mabubuting gawa, kundi sa kahabagan niya lamang. Kaya siya mabuting balita, kasi wala tayong gagawin para ma-earn yun. Ginawa niya yun eh. Kaya nga sabi ni Jesus sa krus, it is finished. Tinapos niya na yung kaligtasan natin. Ang parte na lang natin, sumampalataya sa Kanya. Ibig bang sabihin nun, ang mga Kristiyano hindi na kailangan gumawa ng mabuti? Gagawa tayo ng mabuti, hindi para pumunta ng langit.
gagawa tayo ng mabuti. Kasi kahit nasa lupa pa tayo, tagalangit na tayo. At sabi ko to kahapon sa mga nabautismohan, hindi na bagay sa ating mamuhay sa kasalanan. Dahil kung sumampalataya ka sa Panginoon, kahit ngayon namamatay tayo, bubuhayin tayo ng Panginoon muli at makakasama natin sa habang buhay. Bagay pa ba na mamuhay tayo sa isang maruming buhay? Kung tayo ay ang citizenship natin, tagalangit na tayo. Maraming klase ng gospel, pero hindi yun worth dying for. Prosperity gospel. The gospel of, lahat kasi ng kamag-anak mo nandito na eh, dapat dito ka rin. Huwag ka na magpalit. Kung ano-ano. Let me tell you this, those gospel are not worth your life. Kung yun lang din naman, huwag niyong ialay yung buhay niyo. Walang kwenta yung mga yun. Dahil hindi yun totoo eh. Pero kung totoo, ang pinag-uusapan natin at yung totoong gospel, na naparito ang Panginoong Yesus para i-reconcile yung mundo sa Kanya. At lahat na magsisisi sa kasalanan nila at sasampalataya sa Kanya ay tagalangit na. Maliligtas sa apoy ng imperno, yun ang totoong gospel. And it's worth dying for. Ang mga kabataan ngayon namamatay sa kung ano-anong walang kapararakang mga bagay. Yung iba namamatay dahil iniwan ng jowa. Iba namamatay kasi nawala yung follower sa TikTok. Iba namamatay kasi binenta yung kidney para magka-iPhone. Mga bagay na walang kwenta. Tumatumbling, gumawa ng content, tumambling. Pero kung mamamatay lang din naman tayo, hindi ba maigi na ialay natin yung buhay natin para sa Panginoon? Katulad na Apostol Pablo. Lahat tayo limitado lang ang buhay sa mundo. At importante na sa buhay natin, ma-fulfill natin yung mission. At ang totoong pagpapatotoo, double truth na yon. Ang totoong pagde-testify, hindi mo kailangan pangakuan na maraming pera. Hindi mo kailangan pangakuan na lagi kang masaya. In fact, may luha na kasama ang pagsunod sa Panginoon. May pagsubok na kasama. Siyempre hindi naman puro luha forever. Darating yung panahon, wala nang luha pagdating ng Panginoong Yesus. Pero hindi pa siya dumarating. Andito pa tayo sa mundo na sira at luluha pa rin. Pero may pag-asa tayo. At yun ang tunay na paglilingkod sa Panginoon. Ang tunay na pag-preach ng tunay na gospel. May kaakibat yung trials. May kaakibat yon na tears. Minsan pagkakakulong. Sabi niya sa 25, "And now behold, I know that none of you among whom I have gone about proclaiming the kingdom will see my face again." Wow. Ito na yung huli nating pag-uusap. Hindi nyo na ako makikita muli kasi mamamatay na ako sa Jerusalem. Verse 26. Therefore, ito pala yung dahilan kaya niya pinatawag sila. "I testify to you this day, I am innocent of the blood of all." Sabi niya, wala akong kasalanan sa lahat ng mangyayari sa inyo. Ano sabihin nun? I am innocent of your blood. Bakit daw? In verse 27, "For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God." Anong ibig sabihin nun? Wala na akong pananagutan sa dugo ninyong lahat o sa kamatayan ninyong lahat. Kung kayo man ay mamatay pa sa kasalanan, kasalanan nyo na yan. Dahil itinuro ko sa inyo ang buong karunungan ng salita ng Diyos. Wow! Hindi lang pala natin sila shesharan ng gospel. Sisiguraduhin natin na yung full counsel of God alam ng tao. Lahat, yung buong katotohanan at hindi kalahati, buo, yung buong katuruan ng Biblia, ibibigay mo sa tao para din maging inosente tayo. Ibig sabihin pala, pwede siyang hindi maging inosente kung hindi niya tinuro lahat. Hindi ba? Hindi ba ganun din sa atin? Pag may kamag-anak kayo, kaklase, kaibigan, sineran nyo ng word, tapos hindi nyo sinare lahat. Ibig sabihin, pwede kayong maging guilty. Sisingilin pala tayo ng Diyos sa karunungan na alam natin. Saan mo ginamit yung binigay ko sa'yo? Bakit yan, kaibigan mo? Hindi pa rin siya mananampalataya hanggang ngayon. Hindi mo man lang sineran. Nakita niyo yun? Sabi ni Paul sa kanila,
wala na akong kasalanan. Dahil naituro ko na sa inyo lahat ng pwede kong maituro. And would you believe na 2 years lang siya nag-ministry sa Ephesus? 2 years. Marami siyang pinlant na church. Lumilibot siya missionary siya So 2 years lang niya kasama yung mga Ephesians. Pero sa 2 years na yon, naibigay niya yung full counsel of God's Word. Pwede pala. In 2 years. Malaman mo lahat ng katuruan ng Biblia. Hindi ibig sabihin na mag-aaral ka talaga na, ibig sabihin, pwede ma-impart sa'yo. Kung gusto mo mag-aral, okay din. May mga klase tayo sa church about that. Pero ang sinasabi ko lang, ang pagsunod kay Lord, hindi yan isang araw lang. May proseso rin yan. And sa loob ng mahabang panahon, sabi ni Paul sa kanila, nabigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan nyo. So second truth, and the last point, is declare the whole counsel of God to every nation. Dalawa yung trabaho ng bawat Kristiyano rito. Kaya kailangan natin ng Bible at passport. Una, i-testify natin yung katotohanan ng gospel. Maraming mga false religion, false ideologies, false gospels na nasa buong mundo. At kailangan natin magpatotoo sa katotohanan ng tinuro ng Panginoong Hesus. Ikalawa, wag lang silang sharean. Turuan sila sa Biblia. Turuan sila magbasa ng sarili nila para hindi sila maloko ng mga bulaang propeta o mga peking mangangaral. Declare the whole counsel of God to every nation. Pag tinanggal mo yung to every nation, ibig sabihin, sapat lang na ituro mo yung Biblia sa kaibigan mo sa Tagalog. Pero kung ilalagay mo yung to every nation, kailangan matuto kang mag-Ingles. Kasi kapag ang naging amo mo, kaibigan mo, kaklase mo ay taga-ibang bansa, o may nanligaw sa yung afam, paano mo siya share ng Word of God? Kung hindi mo alam yung Word of... So, I wanna end with this. No? This is not... Hindi ako nagsasabi na mag-English class kayo. That's not the point of this. Pero alam ba ninyo na importante na kahit konti, marunong tayo ng English o may mga verse na alam tayo sa English para kahit sinong makaharap natin sa bus, sa airport, sino may mamamatay kang kamag-anak tumawag sa'yo o jowa na kamag-anak mo, whoever, and nandun ka, and ikaw lang yung Kristiyano sa kwartong yon, ikaw lang yung Kristiyano sa ospital na yon, ikaw lang yung Kristiyano sa bus na yon, ikaw lang yung Kristiyano sa aksidenteng yon, kahit anong oras, pwede mong ipangaral si Jesus sa mga tao. Kasi ready ka. Mga kapatid, kung wala pa kayong passport, kumuha na tayo. Pastor, paano naman yung visa, tsaka paano yung ticket? Tsaka mo na problemahin yon. Mas mahirap yung may ticket ka na at wala ka pang passport, ang tagal pa nun. Maglalagay ka pa, nagkasala ka pa ngayon, di ba? So, importante, may Bible ka, may passport ka. Alamin mo yung gospel and be ready to declare the whole counsel of God to every nation. Mga kapatid, I'm gonna end with this. Kung hindi nyo pa nabasa yung Bible nyo from cover to cover, let me tell you this. Pwedeng basahin ng Bible na isang buong taon kung magbabasa ka lang 4 chapters a day. Kasi pastor, nahirapan ako. Okay, may Pinoy version. May ang salita ng Diyos. Ang daming translation. Ano po bang best translation, Pastor Tim? ESV po ba? Yun lang po ba yung anointed version? Alam mo kung anong best translation? Yung translation na babasahin mo. Yun yung best translation. Kung anong gusto mong basahin, kung Bisaya yan, Ilonggo, Ilocano, basta babasahin mo, yan yung best translation. Ito yung problema. May ESV ka nga, hindi mo naman binabasa. Ano kung best translation yun ng English, hindi mo naman binasa? Ang importanteng klase ng Bible yung babasahin mo. Okay? And i-share mo yung truth ni God sa mga kakilala mo. Pakita ko lang tong picture na to. Meron tayong 7-month training na tinatawag na L113. Yan yung mga bago nating graduate na leaders. Every single one of them is able to preach the Word of God. Pwede nila kaming palitan dito ni John Marie, any one of them, and preach here because they've been trained.
Victory has this for 9 months. Dahil medyo maangas tayo, humble pala, 7 months lang natin kinuha. But each and every one of these leaders, I'm proud, has gone through this training and is able to preach the Word of God. Ano ibig sabihin ko? Ibig sabihin ko, meron tayong process sa church. Kung magsisimula lahat yon sa one-to-one, sa life group, gusto mo mag-life day ka, after nun tuloy-tuloy yon. You can grow in the knowledge of God's Word para maturo mo rin siya sa iba. I want to show you this video of Life Day para makita ninyo kung ano yung nangyari kahapon. Ito yung 18 na gave their faith to Jesus. Nandito sila on this very place, and they rose from the waters of baptism, and they received the baptism of the Holy Spirit. Let's watch this. Since 19 Oh, your promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you. My life is found in you. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Oh, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. Hey! Fix my eyes upon your faithfulness. I walk by faith and not by sight. Surely goodness it will follow me every moment of my life. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Yeah. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. Oh, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Patuloy ko yung faith ko kay God na sundin ko na siya at hindi ko mabago yung sarili ko para sa Kanya. Ang dami akong natutunan. Kinumpleto akong Life Day prompted me and reminded me the purpose na kailangan ko lahat as a believer of Jesus. yung part na ako ng family. Ang gagawin ko po is i-spread ko po ang words niya at gagawa po ako ng disciple para sa kanya. Lord, thank you for today, that these are not mere waters that wash away our sin, but by your blood shed on the cross, we're sanctified, purified, and made new. You give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the darkness, joy is where you are. I've got joy. I've got joy. Yeah. I've got joy. I've got joy. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. Oh, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Sabi ng Bible sa atin, ang Diyos ay pag-ibig mismo. The cross of Christ is a reminder for God's loving sacrifice. Day by day, tayo na binabago ng Panginoon. We are part of the spiritual family because of Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, ganun din ang banal na Espiritu Santo.
Hindi niyo siya makikita, pero mararamdaman niyo siya at makikita niyo siya sa epekto niya sa paligid ninyo. Palakpakan natin si Lord. You know, as we close this preaching and also this series, can we all stand? Sabi dun sa video sa huli, let's go and make disciples. And you know, that's the call of God sa bawat followers ni Jesus na naniniwala sa Kanya, who puts their faith in Him and believes that one day He will come back para sa lahat ng niniwala sa Kanya. But up until, hanggang ngayon, marami pang tao ang hindi nakakarinig ng gospel. And I hope and pray na tayo bilang isang church, an every nation church, o mga tao na nagmamahal sa Panginoon, ipapangaral din natin yung mabuting balita, magandang balita, dito sa ating community, sa Novaliches, kasama na yung Quezon City tsaka Caloocan. Pero hindi lang dito sa community natin, kundi sa buong Pilipinas. At hindi lang sa buong Pilipinas. How many of you here, you have faith that one day, maybe someday, gagamitin kayo ng Panginoon para marinig ng ibang lahi ang mabuting balita ng Diyos. Whether may mga pagkakataon na dadaling kayo ng Lord sa ibang lugar or meron kayong makakadaupang palad na international, the gospel is for everybody. Every nation, every tribe. So with that, let's pray. Let's pray, let's honor God, let's worship God, let's love God. Lord, marami pong salamat dahil Ikaw ang Diyos namin. Salamat dahil wala kang pinipiling, wala kang favoritism. Lahat ng lahi mahal mo, lahat ng lahi mahalaga sa'yo, lahat ng tao ay mahal mo. Kaya nga kahit kaming mga Pilipino, kahit hindi kami ganun ka-importante, Lord, pinili mo kami. At ngayon na sa modern day, Lord God, Pilipino din ang ginagamit mo na mapunta sa iba't ibang nation. Hindi lang para magtrabaho, kundi para ipangaral ang Ebanghelyo. Lord, I pray na gamitin mo din kami dito sa Life Church na ma-preach yung gospel, the good news of God's amazing grace sa mga tao. First to our families, then to our friends and our communities, sa kapwa namin Pilipino, and to the ends of the earth. Lord, sa ngayon, hindi pa namin nakikita. But Lord, I pray that you give us faith. Magsisimula po kami, Lord, sa pagkakaroon ng sarili naming Bible. And I pray, Lord God, na bawat isa sa amin, itaas mo po yung faith namin, na maniwala kami kahit sa mga bagay na parang imposible, na dadali mo kami sa mga ibang bansa at sa ibang lahi at pipreachan namin sila ng gospel. Sa ngayon, Panginoon, faith pa lang ito. But one day, it will come to pass that you will use us mightily, katulad ng tawag mo sa amin, to go and make disciples of all nations. Salamat, Panginoon. Lord, itinataas namin ang aming pananampalataya sa iyo lang. Ikinakapit namin ito dahil sa iyo, Lord God, sa iyo walang imposible. Maraming salamat, Lord God. And Lord, I pray sa maliit naming corner, sa aming campus, sa aming community, sa aming mga relatives, Lord God, maging faithful kami kahit sa maliit na bagay na yon. Kasi darating araw, pag binigyan mo na kami ng malaking misyon, Lord God, prepared kami doon, equipped kami doon. Salamat din po sa mga pastors and leaders na nagtuturo sa amin para maging equipped pa sa pag-share ng gospel. I pray, Lord God, na hindi lang namin to gawin dahil kailangan, pero gayahin namin si Jesus. Dahil si Jesus, nung nakita niyo yung crowd, He felt compassion to them. He loved them to the core. And Lord, I pray na ganun din yung maging puso namin, na magdi-disciple kami dahil minahal mo din sila. Salamat, Panginoon. Lord, as we close this service, Lord, I pray for every one of us, Lord, as we go to our homes or sa mga lakad namin ngayong Sunday, may we not just be
full of rest, but we also be full of joy and full of purpose. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. So that's it for the closing ng ating 2-part series, A Bible and a Passport. See you next Sunday sa pag-open ng ating bagong series. And God bless everyone. Mag-iingat tayong lahat.